Kanina nga pag-uwi ko nakita ko na mayroong mga tao dito sa harap ng bahay na nag-aayos ng kalsada. Akala ko guys, inaayos na nila yung daanan namin dahil nga sa sobrang lakas ng ulan kaninang umaga. Kahit nga ito yung mga itik, tignan nyo nga yung mga pato, ito ang tuwa dahil sa tubig na kanilang nakikita. Sobra guys, akala mo hindi daanan, ito yung aming harapan. Tignan nyo nga oh, tuwan-tuwa yung mga bebe. Lumalalim kasi ito yung daanan pagka may mga malalaking sasakyan na dumadaan na kagaya ng mga naghahakot ng mga materyales, ganon. Kaya pinuntahan ko nga ito yung mga tao dito sa harap ng bahay namin para tanungin. Akala ko talaga guys, ginagawa na nila. Habang naglalakad nga ako guys, na-observe ko ito yung harap ng bahay namin. Tingnan nyo nga ang tataas ng mga damo. Ilang araw din na sunod-sunod na umuulan, kaya ganyan, napakabilis magsitaas. Kuya, ba't di ginagawa nyo? Ba't ginagawa nyo yan? Itong daan? Ha? Oh. Gusto nyo lang? Ha? Ito ginawa nyo lang? Dumaan yung truck ninyo. Oh. Ba't may ginagawang bahay dyan? Kanino? Kayo ang nagagawa? Hakutin nyo pala. Kala ko pang lagay nyo dito. Hakutin nyo pala. Bigat nyan. Tuwan-tuwa yung mga baby, oh. Ganyan gusto nila pag tag-ulan. Kala ko ayusin nyo yung daan. Mamaya, kanin namin dito. Kanin namin. Hindi yan nagabaha dyan sa ano? Nagabaha, no? Nakita ko na yan dati dyan, mababa. Baka may dumaan na ano. Oo. Sige. Bumalik na nga ako guys sa bahay na mali nga ako. Mayroon palang bahay na ginagawa doon sa may baba. Diyan lang nila binagsak sa may gitna dahil madulas daw at nababaon yung truck. Kauwi ko lang din po kasi medyo sumama ang aking pakiramdam. Kaya sabi ko, papahinga ko na nga lang muna. Isa pa, i-lunch na po, kaya umuwi na rin ako. Pagdating ko nga, tulog pala si Yayam. Sabi ni nanay, kumain na nga raw po yan ng tanghalian. Alas 12 na nga pala, saktong-sakto yung ating pag-uwi. At pagtingin ko nga dito kay nanay, sinasamantala niya na natulog si Yayam. Kasi nga, pagkagising yan, malamang manggugulo na naman yan. Yan, naglalaba-laba siya ng kanyang damit at damit ni Yayam. Ganyan talaga yung routine niya guys. Pagka wala na yan siyang gagawin at alam niyang tulog si Yayam, naglalaba yan. Hindi niya iniipon, hindi niya inaantay na tumambak yung damit ni Yayam. Kasi mahirap nga naman pagka maraming labahin, ang hirap, masakit sa katawan. Pagka ganun, buong maghapon ka maglalaba. Pumunta nga po pala dito si Angel sa bahay. Abay, nagulat nga ako kanina guys, habang naghihiga-higa ako doon sa kama. Biglang may nagkalabit sa akin. At yan, kasama niya rin po yung isa niyang pinsan. Alam niyo, ang layo ng bahay namin guys. Gusto niya lang talagang mag-internet. At yan nga, pagtapos niya mag-internet, naligo, nag-swimming doon sa swimming pool ni Yayam. Yan ang itsura niya ngayon. Ang damit ni Yayam, ikasya na rin sa kanya. Wala po kayo siyang dalang damit kanina at nagtambay sila dito para mag-internet na kanyang pinsan. Kaya nung malapit na maghapon guys, inutusan pala sila ng nanay ko na mamimili. Abay, nakarating talaga dito at yan, pauwi na nga po sila. Sabi ko mag-iingat kasi naglakad lang po sila at dadalawa nga lang po silang pumunta rito. Ay, ganyan talaga ang mga bata. Gusto yun nag-i-explore dahil nga bago pa lang nakakalabas guys. Buti na nga lang yan, sinamahan siya ng kanyang pinsan na medyo dalaginding na rin. Alas 5 pasado na nga nang pumunta ako sa bayan. Magpapalinis po sana ako ng aking kuko. Pero pagdating ko nga po dun sa parlor, sarado na kasi nga guys, sobrang late na ako pumunta. Madalas po pagka ganun wala ng mga customer, nagsasara na po talaga yun yung parlor. Kahit na medyo maaga pa ganun. Kasi guys, buong maghapon, maaga pa rin pumapasok si ate. Alam ko, mga alas 7 pa lang nag-o-open na yun. Kaya minsan, pagka wala talagang customer, hindi na nila inaantay na dumating ang customer ng gabi, maaga rin silang umuwi kasi wala na akong naabutan. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, mamamalengke nga sana ako doon sa amin instead na doon ako sa Siksikan mamalengke, doon sa Talipapa namin, pumunta na ako dito sa bayan, sa may old market kasi guys, marami ditong pwedeng bilhin at habang naglalakad nga ako sa lubong ko yung aking bilas. Nakapagkwentuhan kami guys ng sobrang tagal kaya medyo ginabi na nga ako, dumidilim na nga nung namalengke ako. Pero nakahabol pa rin ako dahil nga gabi na.
pagka nagsasara ito dito sa palengke. Kita nyo nga, ang dami pang mga seafoods na pwedeng bilhin. Pero guys, gusto ko sanang bumili noon. Kaya lang, iniisip ko baka hindi na ako matunawan kasi nga gabi na. Ganun lagi ni nanay sinasabi, tsaka yung ibang mga matatanda pagkagabi na raw guys. Wag na munang kumain ng ganyan, baka mamaya hindi matunawan, di ba? Pero super sarap niyan pagka hinalo sa ginataan, mga ganun. Or mga ginisa-gisa lang. Sarap guys. Pumunta po ako dito sa isdaan, yun na lang yung naisipan kong bilhin instead na karne dahil matagal pa yung lutuin at magpapalambot pa ako. Yan, nakita ko nga po yung bangus. Bangus na lang ang aking isisigang para masarap yan pang sigang guys. Yan ang aking binili. Kumuha nga lang po ako ng isang piraso pero malaki siya guys. Kasi nga medyo mahal, 300. Kita nyo naman oh. Pinalinis ko na nga rin po kaagad dyan para pagdating ko dun sa bahay, wala na akong gagawin. Magluluto ko na nga lang yan. Mahirap po kasi kaliskisan yan siya guys. Buti dito meron silang ginagamit na pang kaliskis. Tingnan nyo yung ganyan lang oh. Tsaka mabilis lang gawin pagka dito sa palengke. Sabi ko nga kay ate, i-slice niya na rin guys. Para pagdating dun sa bahay, huhugasan ko na lang. Kunting hugas-hugas na lang para shoot na sa aming shoot na sa aming lutuan. Wala naman po na kaming gagawin. Gumagabi na rin kasi sobrang haba ng aming kwentuhan ni ate kasi nga guys, tagal namin hindi nagkita. Nakikita niya raw ako sa mga video ko, sa mga reels ko, yun lang. At bago lang kami nagkita ulit sa personal. Sarap pala nito guys, gawing lamayo. Nakita ko ngayon oh. Ayan na, in-slice na ni ate. Malalaki talaga siya. Kaya hindi namin mauubos siya ni nanay ng isang kainan lang. Inislice ko nga lang ng 4 para 2 lutuan pa namin ni nanay. O diba, sobrang tipid. Dumaan na nga rin po ako dito sa mga bilihan ng panghalo. Minsan, pagkabiglaan na namamalengke ako, hindi ko na-check yung mga rekado namin. Nagdodoble-doble na pala, kaya minsan nabubulok. Kaya kukonti-konti lang ako kung mamili ng aming rekado guys. Lalo na yung mga kamatis, kalamansi, ganon. Pero madalas, nagagamit naman yun sa mga sausawan. Dumidilim na nga po, sana hindi na umulan. Dumaan na nga po ako dito sa likod para mabili. Shortcut na, palabas na po ako nito ng palengke. Medyo malayo pa nga yung aking uuwian. Buti na lang pala guys, kanina may dala akong pack bag. Yung iba kong pinamili, dyan ko na rin nilagay sa bag na yan. Kasi ngayon guys, dito sa amin, bawal na yung mga plastic bag. Kailangan may dala ka laging eco bag. Pagdating ko nga kanina, si Yayang pala tulog na. Maagang pinatulog ni nanay. Pinakain niya na nga raw ng maaga pa, kaya natulungan niya ako dito sa pagpiprepare ng aming uulamin. Kaya pagdating ko, siya na yung naglabas niyan at naghugas ng mga isda para makapagluto kami ng maaga. Siguro, sobrang pagod ni Yayam sa paglalaro at madalas, maaga kasi yan siyang gumigising sa araw. Kaya pagdating ng hapon, makulit na, nangungulit na pagka ganyan na puyat-puyat na siya. Buti nga natimingan ni nanay guys yung pagpapatulog kasi pagka naabutan ko pa na gising si Yayam, malamang ako ang kukulitin nun. Tapos nga ni nanay nahugasan yung isda guys, hindi siya makamove on kasi sabi ko lulutuin niya lahat yun. Hindi niya nga raw po kayang ubusin. Saktong tag-isang slice nga lang daw po kami. Yun na, okay na yun. Kumuha lang din po yan siya ng kangkong. Buti guys, malinaw pa yung kanyang mata. Talagang ginapang niya pa yung kangkong dun guys para meron kaming panghalo dito. Kasi hindi na rin po ako bumili sa palengke. Para makatipid na rin yun nga lang gabi na nga pagdating ko. Habang piniprepare nga ni nanay yung mga sangkap namin, nagpainit na ako ng tubig para sa aming sinigang. Habang kumukulo na nga, unti-unti na ni nanay na nilalagay yung mga sangkap para kumulo ng kumulo at magkalasa na yung aming sabaw. Tinulungan niya na nga po ako dito sa pagluluto kasi wala na rin siyang gagawin. Ang kanyang alaga is talagang napakahimbing ng matulog. Habang hinahalungan ni nanay ang aming uulamin, ako panay-panay lang ang video para na rin sa aming ikukontent. Ulo po yung unang nilagay ni nanay, ang pinakamalaking ulo ng bangus. At hinaluan niya na rin ng isang slice na laman. 2 piraso lang po yan yung aming niluto kasi sabi ni nanay baka hindi namin maubos, masayang lang. At ang mahal ng kilo nito guys, kaya 2 nga lang yung aming niluto para saktong-sakto lang sa amin. Isang kainan, talagang swak na swak, malamang busog na busog, gulay pa lang ulam na, 'di ba? So dahil tulog na si Yayam, titirahan na lang namin siya ng sabaw para bukas. Yan po yung madalas na aming ginagawa guys pagkagabi na nagluluto kami. Madalas may naiiwan talaga pagkagantong sabaw. Yan ang paborito ni Yayam na ulamin guys. Mahilig kasi siya sa sabaw. Maraming bukog. Ayaw ko ng banglos, maraming bukog. Sino nagsabi? Sir, ayaw niya yan maraming bukog eh. Oh, lunod. Ano? Anong hindi lang ilulunod? Kantong. Saan mo ilulunod? Yan eh. Oh, sige. Ilunod na? Maganda ka na sa
Ano na sabihin ko, Nay? Para maganda. Okay, sige, lunod mo na yung kangkong. Lunod mo na ang kangkong na yan dito, oh. Limo kayo tapos. Ha? Limo kayo. Tapos ilunod ang tangkong. Sige. Eh, okay mo na. Kayo. Ah. Sarap na kaya, Nay? Ibang ko. Okay ang timpla nito. Ha? Bakit kasi dalawa lang hiwa yung nilagay mo? Sus, ginoo ko. Ha? Ano? Okay na, dalawa mo lang tayo. Kung nga itanay kumakain ni Sisir. Itagalan ko pa yan, sabaw-sabaw. Yung isa, sarap yun eh. Bakit sabi, Dalawa. hindi ka kumakain ng ano, bangus? Ano sabi? Kaya, kain ko. Ha? Kain ko lug gay. Ang gulay lang hindi ko makain kaya hindi ako matunawan, wala akong unto. Ngipin. Oh, ano na ako makausap? Oh. Pagka, turunda yun, wala na usap-usap. Yung ano, Nay? Antan ko, Oh. pagkain ko, turunda yun. Pag magtaya ko, buo. Hindi matunaw. Kaya pala hindi ka kumakain ng gulay. O kung gabi, kung adla ako kain ko, ay hindi man ako nag-ano. Makakapagkagitin ko, pwede ako kung kasitian. Agay, sama. Sarap. Okay na. Masim? Kulang madik sarap kunti. Kung wala yung magic sarap, yung ano lang, Masim. natural lang na ano. Oh. Okay Hindi na, na yan. masim. Kasi di ba bawal sa bata yung mga ano sa magic sarap? Ha? Masim. Eh di naman yan, napaka-asim. Hindi lang, kunti lang, kunti lang. Itong Sabi mo pa-asim. Okay lang, tingka be. Oh. Sarap. Sarap, yummy. Gutom na ako. Ganun, kain na tayo, Nay. Sige, Ano yan? tayo, kaya manghigpit ako dito. Tama na ito, Nay. Mamaya na yung magligpit yan muna tayo. Tara. Tachon? Oo. Awok lang.